Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan tinawag niya ang kanyang mga alagad mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay choice. Mga kapatid, ang buhay ay punong-puno ng mga pagpili. Mula sa paggising sa umaga hanggang sa pag-idlip sa gabi, tayo ay laging pumipili. Anong kakainin, sinong kakausapin, anong uunahin. Ngunit may mga sandaling ang ating pinili o ang pagpili sa atin ay nagbabago ng direksyon ng ating buong buhay. Sa Ebanghelyo ngayon, binigyang diin ni San Lucas ang isang napakahalagang tagpo sa ministeryo ni Jesus, ang pagpili niya sa 12 apostol. Isa sa pinakamagagandang linya sa Ebanghelyong ito ay hindi lamang ang pagkakabanggit ng mga pangalan, kundi ang simula ng buong tagpo. Umakyat siya sa bundok upang manalangin. Bago ang anumang mahalagang desisyon, si Jesus ay nanalangin. Ang pagpili ay hindi lamang base sa galing o ganda ng credentials, kundi sa pagkilala sa kalooban ng Ama. Kaya ang salitang nais nating pagnilayan ngayon ay choice, pagpili. Hindi basta-basta ang pagpili. Ang pagpili ay isang proseso ng pagtingin, pakikinig at pagtalima. Hindi ito basta pagpili ng perpekto, kundi pagpili ng mga taong may puso. Kung titingnan natin ang mga pangalan ng 12 apostol, makikita natin ang iba't ibang personalidad, pinangalanan, at may kwento. May mga mangingisda, may dating mapusok, may tahimik, may mapagduda, at may traidor pa nga. Ngunit sa kabila ng lahat, sila ay pinili. Sa kapistahan ni na San Simon at San Judas ngayon, binibigyan tayo ng paanyaya na pagnilayan ang kahulugan ng ating sariling pagkakapili. Marami sa atin ang may tanong, bakit ako? Karapat-dapat ba ako? Pero sa mata ng Diyos, ang pagpili ay laging nakaangkla sa pag-ibig. Hindi tayo pinipili ng Diyos dahil tayo perpekto, kundi dahil may layunin siya sa atin. Ang 2 apostol na ipinagdiriwang natin ngayon ay madalas hindi nabibigyang pansin. Hindi tulad din na Pedro o Juan na laging nasa spotlight. Ngunit kahit hindi sila madalas mabanggit, sila ay bahagi ng pundasyong espiritual ng ating simbahan. Ibig sabihin, ang halaga ng ating pagiging pinili ay hindi nakasalalay sa pagiging tanyag, kundi sa katapatan. Ang pagiging pinili ay hindi lamang karangalan, ito rin ay tungkulin. Sa pagpili ni Jesus sa mga apostol, hindi lang sila isinama sa kanyang inner circle, sila rin ay isinugo upang ipahayag ang mabuting balita. Ganoon din po tayo. Bawat isa sa atin ay tinatawag sa pamilya, sa trabaho, sa parokya, sa pamayanan. May tiyak na dahilan kung bakit ikaw ang nilagay ng Diyos sa posisyong iyan, sa lugar na yan, sa panahon na ito. Ngunit ang tanong, ano ang tugon natin sa pagpili ng Diyos? Si Judas Iscariote ay pinili rin, ngunit pinili niya na talikuran si Jesus. Pinakita nito na hindi natatapos sa pagpili ang lahat. May sagot tayong inaasahan, may pananagutan sa pagtugon. Sa kabilang banda, sina Simon at Judas ay hindi man sikat, ngunit piniling tumahimik at sumunod hanggang sa dulo. At ayon sa tradisyon, pareho silang nag-alay ng buhay para sa mabuting balita. Kaya kung minsan pakiramdam natin, hindi tayo mahalaga, alalahanin nating tayo ay pinili. Kapag pakiramdam natin ay walang nakakakita sa ating mga pagsusumikap, tandaan nating nakita tayo niya bago pa tayo tumugon. At kung tayo man ay naguguluhan sa direksyon ng ating buhay, gaya ni Jesus umakyat
din tayo sa bundok upang manalangin. Manahimik, makinig at maghintay sa kanyang pagpili. Mga kapatid, paano natin tinutugon ang pagkakapili sa atin ng Diyos araw-araw sa ating buhay? Tahimik man ito o nasa gitna ng mga pagsubok? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa pagpili mo sa amin kahit kami hindi perpekto. Tulungan mo kami laging alalahanin ang biyaya ng iyong pagtawag katulad ni na San Simon at San Judas. Naway maging tapat kami sa paglilingkod kahit walang papuri, kahit may kahirapan. Gawin mo kaming bukas sa iyong plano at matatag sa aming tugon. Sa bawat araw, ipaalala mo sa amin na ang pagpili mo ay palaging pag-ibig at ang tanging tugon ay kabuoang pagtitiwala. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.